Amen. Noong June 19, 1834, ipinanganak si Charles Haddon Spurgeon mula sa isang Calvinistic na Methodistang church. Calvinistic, ibig sabihin, naniniwala ito sa doktrina ng biyaya na ang tao ay makasalanan, siya ay pinili ng Diyos para iligtas at namatay si Kristo para sa Kanya, at siya ay tatawagin ng Diyos pagdating ng panahon para siya ay iligtas at magpupunyagi siya hanggang dulo dahil ang kaligtasan ay sa gawa ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So ipinanganak si Charles Haddon Spurgeon. Kilala siya bilang Prince of Preacher. Siya ang prinsipe ng mga mangangaral. So kung gusto nyo ng pag-aaral ng mga teolohiya na libro at mga libro na magaganda, isa ang libro ng mga sinulat ni Charles Spurgeon. So noong January 6 ng 1830 po siya pinanganak, 1850, si Spurgeon ay nakaranas ng pagka-born again niya. Ito ay panahon na malakas ang snow at dahil malakas ang snow, may nakita siyang yung simbahan nila, pumunta siya roon. At doon sa simbahan na yon, yung pastor ay absent. Dahil nga malakas ang snow, wala yung pastor. Ang tumayo para mangaral ay isang layman. Isa sa officer ng church ang tumayo, isang elder. Bagamat hindi yun ang pastor nila dahil ang pastor noon ay absent dahil nga malakas ang snow. At sa message na dinala, Isaiah 45:22, ang sabi sa message na yun, tumingin kayo sa akin at kayo'y mga ligtas, lahat ng mga wakas ng lupa, sapagkat ako ay Diyos at wala nang iba. Nang marinig ni Spurgeon iyon, yung tumingin kayo sa akin, tumingin siya sa Panginoong Jesucristo at simula noon, naligtas siya at nagpatuloy siya sa pagtingin sa Panginoong Jesucristo. May tatlong outline na ginamit ang layman. Tingnan mo una sa akin at kayo'y maligtas. At yun ang ginamit ng Diyos para maligtas si Charles Haddon Spurgeon o yung binansagang prinsipe ng mga mangangaral. So very kakaiba yung conversion ni Spurgeon. Si Spurgeon ho ay hindi nakapag-aral sa mga Bible school. Pero meron siyang isang library ng mga theological books. So nagbabasa siya, nagbabasa siya ng mga libro at dumating yung panahon na siya ay naging isang pastor sa Metropolitan Tabernacle sa England. Ito yung pinakamalaking kongregasyon ng panahon nila, 10,000 believers without speaker, without microphone. So kaya binansagan siyang Prince of Preacher. Ngayon naman ho, ang ating pag-aaralan ay hindi lang the Prince of Preacher, kung hindi mas the best sa the Prince of Preacher. The greatest preacher ang ating message ngayon. Ang ating Panginoong Jesucristo. Si Spurgeon, ganun lang sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay higit sa lahat. Siya ang the greatest preacher. So magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin sa libro ng Matthew, sa Matthew chapter 5, 1-12. Samahan niyo po ako at basahin natin yung Matthew chapter 5, 1-12. Say amen po pag nakita na. Ang sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalang hati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamalahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos
sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalain at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamahan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo, inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Salamat po sa pagkabasa ng Panginoon. Ito yung greatest sermon na mababasa natin sa Biblia. Yung Sermon on the Mount. Ito ay hindi expository ngayong umaga ng buo. Baka gumawa tayo ng tatlong message dahil ito yung isa sa pinakamagandang mensahe na dinala ng Panginoon sa Kristo para sa mga mananampalataya. Kaya ang title ng ating message, The Greatest Preacher and the Greatest Preaching, ang ating Panginoon Hesus Kristo. Balik-aral mo tayo, nagsimula ang libro ng Mateo na sinulat ni Matthew na isang tax collector, si Levi, at naging disipulo at apostol ng Panginoon. Siya ay sinimula ng kanyang mensahe sa genealogy ni Christ. Pinapakilala ni Mateo si Hesus Kristo bilang ang katuparan ng mga fulfillment ng Abrahamic Covenant at Davidic Covenant. Siya ay galing sa lahi ni Abraham, ni David. Ang kanyang miraculous birth bilang pagkapanganakan niya mula sa isang birhen. Ang pagbisita ng mga wise man sa kanya mula sa silangan, pagdadala ng natatanging handog. Ang paglalais ni Herodes na patayin yung baby na Jesus. Dahil dito, siya ay tumakas kasama ang kanyang pamilya patungo sa Egypto at napulpil yung mga propesiya mula sa lumang tipan. Nung namatay si Herodes, bumalik sila sa Nazaret. Pagkatapos ng 3 dekada, 30 years, sa chapter 3, ipinakilala ni Juan Bautista si John the Baptist, pinakilala ni Mateo si John the Baptist, rather, na bilang forerunner ni Christ, bilang siya yung katuparan ng pagbabalik ni Elias. So si John the Baptist ay nagbabautismo sa ilog Jordan at nangangaral ng mensahe ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Sumunod naman ho ay nakita natin nagpabaptize si Christ kay John the Baptist for the fulfillment of righteousness na kailangan ng mga tao na tutubusin niya. Bagamat tinangka siyang tigilan ni Juan Bautista, hindi pumayag ang Panginoong Jesucristo, nagpabautismo pa rin siya dahil ito ay kailangan para masunod lahat ng righteousness na required ng Diyos Ama para sa katwiran ng bawat isa na sasampalataya sa Kanya. So pagkatapos ng baptism niya, siya ay tinukso ng Diablo. Dinala siya ng Espiritu sa wilderness. Tinukso siya ng Diablo. Ang unang tukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, ang batong ito ay gawin mong tinapay. Tukso ng laman, tukso ng pride, tukso ng pagmamalaki bilang pagpapatunay na patunayan niya na siya ay anak ng Diyos, pero nabigo si Satanas. Ang ikalawang tukso po ay, kung ikaw ang anak ng Diyos, dinala siya sa pinakataas ng templo, tumalon ka diyan. At sabi ng Bible, iingatan niya ang iyong mga paa. At sabi rin ng Panginoong Jesucristo, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. Nabigi ulit si Satanas. Sa pangatlong tukso, ini-offer kay Christ ang lahat ng kayamanan sa mundo ito, na madalas nating naririnig sa mga prosperity preacher na ino-offer din nila sa mga follower nila. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sambahin mo lamang ay ang Panginoong mong Diyos. Pagkatapos, nung nakarating ko, pinag-aralan natin yung panimula ng ministeryo ni Kristo.
na siya ay ang pinaka-priority ng ministry ay pagtuturo at pangangaral. Kaya nga ho, simbahan ang priority ng ministry natin ay ang pangangaral at pagtuturo. At yung message ni Christ, repentance, at ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ngayon ho, makikita natin sa binasa natin yung message ng mga magiging miyembro ng kaharian ng Diyos. Ito ho yun, yung sermon niya. At yung message ni Christ para sa mga believer, para sa mga sasampalataya sa Kanya, yung sermon on the mount. Ito ho yung mga katangian ng magkakaroon ng kaharian ng Diyos. Yung pagmamana. Kaya dyan sa chapter 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. After i-preach ni Kristo, yung pagdating ng paghahari ng Diyos, ngayon ipinreach naman niya yung mga katangian ng tao na magiging bahagi ng kaharian ng Diyos. So, nung pinag-aaralan ko ito, isa sa mga binasa kong libro, yung libro ni Thomas Watson. Si Thomas Watson ay isang Presbyterian na Puritans at magaganda yung libro niya. At yung message na ito ay may mga kinuha ko kay Thomas Watson na mga puntos. So, sabi ni Thomas Watson, dito daw sa message na binasa natin, andoon yung garden of delight, na andoon yung mga magagandang bulak-bulak na magiging gabay ng puso ng tao. Sabi rin ni Thomas Watson, here is the golden key which will open the gate of paradise. Sa message daw ho ni Jesucristo sa Sermon on the Mount, andun yung pintong susi na magbubukas ng pintuan ng paraiso. Ito rin daw yung tubo na dinadaanan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, si Matthew 9. Andito rin daw ho yung mga mayamang aparador na kung saan andoon yung perlas ng pagpapala na nakasarado na bubukas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At dito rin ho yung mana na pagkain ng kaluluwa para sa walang katapusang buhay. Sabi ni Thomas Watson yun. Andito raw ho yung isa sa pinakamahalagang sermon o mensahe para sa mga mananampalataya sa Sermon on the Mount. Pag-aralan mo natin yung message na ito, baka magkaroon tayo ng 3 series ng preaching. O Lord willing, 2 lang. Pero ngayon, meron na tayong isa. Ang title nito, The Greatest Preacher and the Greatest Preaching. Ang unang point ay The Preacher. 2 points lang po tayo. The Preacher and the Preaching. Ang preacher ay ang Panginoong Jesucristo. The greatest preacher. Wala akong mas hihigit sa preaching ng Panginoong Jesucristo. Walang hihigit sa Kanya bilang tagapagturo at tagapangaral. Sa verse 1, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Nang makita ni Christ, napakaraming tao, at ginawa niya, umakyat siya sa bundok, at lumapit sa kanya yung mga alagad. Ibig sabihin, mga alagad, ito ay mga saint, mga ligtas, mga disipulo. Hindi ito mga attender, hindi ito mga ordinaryo follower. Ibig sabihin, andito primary yung mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Dito nagsimulang magturo si Jesucristo para sa kanila. Makikita ko natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi ordinaryong mangangaral. Kung meron tayong unang dapat na maging idolo o hangaan pagdating sa tagahayag ng salita ng Diyos, yun ho ang Panginoong Jesucristo. Kaya dapat meron tayong puso sa pagbabasa ng Biblia. Every time na binabasa natin ang Biblia, nangangaral sa atin ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita at ng Espiritu Santo. So, yung makikita natin ay Christ bilang preacher. Makikita ko natin si Kristo bilang isang intelligent preacher.
Ang Panginoong Yesus ang pinakamatalinong mangaral dahil alam niya ang mga kailangan ng kaluluwa ng bawat tao. Ito ay pinakita ng kanyang mga pangaral hindi lamang sa Sermon of the Mount, kundi sa lahat ng kanyang mensahe. Binitawan ito ni Kristo ng isang matalinong preacher. Marahil tayong makikita doon sa message ng Bible na nangaral ng Panginoong Jesucristo na meron siyang joke time, na meron siyang mga theatrics, na meron siyang mga pangako na hindi totoo. Si Kristo ay matalinong mangangaral. Ang pangangaral niya ay direkta na tumatama sa kaluluwa at puso ng mga makikinig. So every time mo na binabasa natin ang Bible, nananalangin tayo, direkta, nare-receive natin yung pangangaral ni Kristo. Nakaka-receive tayo ng mensahe mula sa isang matalinong mangangaral, ang Panginoong Jesucristo. Kaya ako, mga kapatid, wala akong ibang intelligent preacher, si Christ. Kaya pag ang pastor ang pinapangaral, yung direktang mensahe ni Christ, yung katalinuhan ni Kristo, ibinabahagi niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga tao na nakikinig. Kaya dapat, bilang mga tagamakinig, maging matalino rin ho tayo. Suriin natin yung preaching na nare-receive natin. Hindi lang ho tayo kain ng kain. Tignan natin, tama nga ba yung tinuturo sa amin? Ito ba yung narinig ba namin ay mula sa intelligent na preacher na kinokopya at sinasalin lamang yung mensahe ni Kristo na isang matalinong preacher? Sumunod doon, si Kristo yung pinaka-powerful preacher. Wala akong ibang mas powerful na preacher kay Christ. Ang Panginoong Yesus ang pinakamakapangyarihang mangaral dahil nangaral siya ng may pagsama ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wala ho tayong mababasa na si Kristo ay nagpapatumba. Wala ho tayong mababasa na habang nangangaral si Kristo, mayroong saliw ng musika na magkukondisyon ng damdamin ng mga tagapakinig. Wala ho gano'n. Directly, yung pure Word of God, pinapangaral ni Christ. At higit sa lahat, very powerful preacher si Christ dahil ang kanyang mga pangaral ay may kaakibat din ng mga aplikasyon sa kanyang pamumuhay sa lupa. Si Kristo ay nangangaral ng mga turo at aral na ipinamumuhay niya sa lupa. Si Kristo mo ay nangangaral na sinusunod niya kung ano yung tinuturo ng Diyos Ama sa Kanya. Nangangaral mo siya dahil hindi kailanman nagkasala kahit isang beses. Kaya siya yung pinaka-powerful preacher. So every time na ang mga anak ng Diyos ay nangangaral sa mga kakilala nila, ginagamit nila yung Biblia, yung purong salita ng Diyos, yung katalinuhan na mula kay Kristo ay ginagamit nila, kaya nagiging matalino rin sila. Bukod po noon, yung pinapangaral natin ay pinamumuhay natin, tayo ay matalino. We must practice what we teach. Bilang magulang, bilang anak, bilang Kristiyano, kung ano po dapat yung tinuturo at pinapangaral natin, dapat pinapractice natin. Bagamat mahirap ito, kahit kung sa buhay ko, I always na sinasabi sa Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para yung mga turo, mga aral, mai-apply ko naman din sa buhay ko kasi hindi ko kaya kung ako na. Pero reminder mo, we must practice what we teach para maging powerful preacher tayo, maging powerful teacher tayo sa loob ng tahanan sa mga kaibigan, mga kakilala. Kung tayo mo, mga magulang, tinuturuan natin yung mga anak natin na magsimba palagi, magbasa ng Biblia, pero hindi natin ina-apply, ginagawa sa atin. Medyo wala akong power yun. Pero sa mga anak naman, kung tayo tinuturuan ng magulang natin na magbasa ng Biblia, magsimba, pero hindi natin nakikita sa kanila, sundin pa rin natin sila, pero huwag natin silang gagayahin. Bilang anak,
kahit hindi natin nakikita sa buhay ng magulang natin, sundin pa rin natin sila dahil yun ang utos ng Diyos. Pero sa mga magulang mo, para maging makapangyarihan ang pagtulong natin, dapat maipamuhay natin si Kristo mo. Makapangyarihan yung bawat message niya ng pag-ibig, bawat message niya ng pagpapakumbaba dahil siya mismo nagpakita ng humbleness. Pwede siyang ipanganak sa isang kaharian, pwede siyang ipanganak sa isang imperyo na maraming sundalo, isang lugar na titingalain siya, pero pinili niya ho yung pinakamababang lugar kung saan dapat ipanganak ang tao sa sabsaban kasama yung mga hayop. Humbleness. The Lord of Lords, the King of Kings, He humbled Himself down. Kaya yung preaching niya ng humbleness, very powerful. Yung preaching niya ng love, very powerful. Because He died for our sins. Ikaw na rebelde sa Diyos, kaaway ng Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, namatay para sa iyong Diyos. Hindi ba grabing pagmamahal Diyos? Sabi yung Apostol Pablo, maaaring may mag-alay ng buhay sa kanyang kapwa, sa mga mabuting tao, sa mabuting tao. Pero yung kaaway mo, yung masamang tao, yung suwain sa iyo, pag-aalayan mo ng buhay, wala kang gagawa nun. Ang Diyos, ginawa yun. Yun yung pinakamakapangyarihang simbolo ng pangaral ng Kristo ng pag-ibig. Na namatay siya para sa kanyang mga tao. Hindi lang para sa mga kaibigan niya, kundi para sa kanyang mga kaaway. Kaya sabi ng Romans 5:8, Christ died for us when we were all sinners. Namatay si Kristo sa atin nung panahong tayo ay rebelde, kaaway ng Diyos at makasalanan. That's love, kapatid. Kahit sa inyo, hindi ko kaya siguro mamatay para sa inyo. Pero ang Panginoon Yesu Kristo, ang kataas-taas ng Diyos, kabanal-banalang Diyos, manlilikha, namatay para sa atin. Very powerful preacher dahil nakita sa kanyang pamumuhay dito sa lupa yung kanyang mga mensahe. Successful preacher ang Panginoong Yesu Kristo. Sa kanyang pinakamatagumpay na pangangaral, sa kanyang pangangaral, madami ang naligtas. At ngayon, yung pangangaral niya, pinapangaral pa din ng mga pastor, ng mga faithful preacher. Alam niyo kung marami pa rin naliligtas. Ang dala lang naman namin talaga, message of Christ. Christ alone. Na walang ibang magliligtas kundi si Kristo, ang mensahe ng Panginoong Yesu Kristo, ang kapangyarihan ng Panginoong Yesu Kristo. Kaya sumampalataya tayo kay Kristo. Si Kristo ay successful preacher dahil ang mula noon sa covenant pa lang ng grace, promise, hanggang sa katapusan ng mundo, yung message na merong isang Mesayang magliligtas ay maraming naligtas. Very successful preacher. Kaya nga tayo mga kapatid, gusto natin maging successful as a Christian teacher, preacher, pangaral natin yung pinapangaral ni Kristo. Bago natin pangaral yung haka-haka natin, yung puro-puro natin, yung tinatawag nilang Japanese theology. Marami yung yan babasahin yung Bible. Sa aking palagay, ganito yan. Haka-haka yan, puro-puro, hindi ganyan. Ang pag-aaral ng Biblia, babasahin yung text, buong konteksto, gagamitan ng mga tools kagaya ng biblical theology, systematic theology. Halimbawa, ang pag-uusapan ay kasalanan. Saan nagmula ang kasalanan? Kay Adan. Paano pinapaliwanag ng buong konteksto yung pangyayari? Sinong sumulat? Bakit sinulat? Para kanino sinusulat? So, ganun ho, may papahayag natin ng tama. Hindi yung ating opinion, hindi yung ating puro-puro at haka-haka. Marami, akala natin yung mga maraming malalaking church na ang message ay puro prosperity, puro opinion at haka-haka. Successful, hindi mo bilang ang basihan ng pagiging successful na church. Hindi yung laki, hindi yung ganda. Ang sukatan ng successful na church at preacher, yung salita ng Panginoong Yesu Kristo. Paano ipinapangaral ng tama yung salita ng Panginoon?
Bukod doon, si Kristo ang pinakamakatarungang preacher. Ang Panginoong Yesus ang pinakamakatarungang mangaral sapagkat ang kanyang pangaral ay para sa lahat ng makasalanan. Para sila kain sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. That's lawful, makatarungan yung kapatid. Wala akong pinipili ang mensahe ng gospel. Kahit yung pinakamasamang tao, hindi kaibig-ibig na tao, para sa kanya ang message ng gospel. Kahit yung mayaman o mahirap, para sa kanya yung message ng gospel. Lawful po yun, si Christ. Wala siyang pinipili para sa lahat ang message ng gospel. Tayo rin ho, huwag mo tayong mamili ng babahagyan ng Ebanghelyo na kailangan, baka hindi effective, hindi ho, para sa lahat ang gospel. Tanggapin man nila o hindi tanggapin, basta na-share natin, hindi mo masasayang yung salita ng Diyos. So every time na may nangangaral ng salita ng Diyos, tama ang konteksto, tama ang mensahe, wala akong sayang yan. Parang ulan yan na bumagsak doon sa lupa, bumaba doon sa ilalim ng lupa, nagamit at napakinabangan ng mga magsasaka. So huwag mong manghihinawa sa pag-i-invite, huwag mong manghihinawa sa paghahayag ng mensahe ng salita ng Panginoon. Ito si Kristo, yung sa Sermon on the Mount, ito siya. Isang matalino, makapangyarihan, matagumpay at makatarungang tagapangaral at tagapagturo. Mga kapatid, siya ho yung best example natin. Hindi ho si pastor, si Kristo ho. Hindi ho kung sino-sino, lagi dapat ang best example natin, si Kristo. So sa ministeryo natin, nakatutuwa nga ako dahil nga sila Brother Jess, meron silang daily devotion doon sa shop nila. Alam niyo ho, biyaya para sa mga tao yun. Kung may maliligtas, napakalaking blessing. Basta lang nila yung salita ng Panginoon at tanggapin man nila o hindi tanggapin, biyaya ho yun. Pero reminder ho, hindi yun pwedeng pabalik sa church. Ang church ay church pa rin. Pero yun ho, magagamit yun para sa kaligtasan ng mga tao na hinirang ng Diyos. Kung hindi man ngayon sa darating pang panahon. Naalala ko nga yung kwento ng buhay ni John Flavian. Nung nagkaroon ng tawag dito ay pag-thrown out sa mga preacher sa London, isa sa napatalisik si John Flavian. Ang ginawa niya, nangangaral siya sa damuhan. So nung nangangaral siya sa damuhan, meron isang bata na nakapakinig ng salita niya, 15 years old. At itong bata na to, napunta sa ibang lugar sa Amerika, 15 years old siya. Kasi narinig niya 15 years old. Alam niyo ho, nung siya ay 100 years old ka, merong time sa kanyang buhay, inaalala niya yung kabataan niya. Naalala niya, 85 years yung preaching ng Word of God ni John Flavian, yung gospel. Naalala niya, 100 years old siya. At that time, nung naalala niya na born again siya, naligtas siya, kapatid. It took 85 years para doon sa message na tinanim para tumubo sa isang puso na makasalanan, kaaway ng Diyos para maligtas. Hindi na sayang yung preaching ni John Flavian sa 15 years old na bata dahil sa 100 years old na panahon ng kanyang buhay, nagbunga. Kaya yung ginagawa ko nating pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Panginoon, huwag niyo maliitin yan, huwag niyo baliwalain yan. Iyan ay very intelligent, powerful, successful, at lawful na gawain para ang Panginoong Jesucristo. Encouragement ito, magpatuloy mga kapatid. Ihayag ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo dahil hindi sayang. Pero nung nabasa ko ito, grabe, sabi ko, 85 years yung gospel. Saka nagbunga, naligtas yung tao, patay na si John Flavian. Pero yung tao naligtas. So, challenge sa atin, mga kapatid, sa ating Christian na buhay, sumunod kay Kristo. Pangaral yung Ebanghelyo. Kahit hindi yung para kay pastor lang. Hindi lang pastor na nangaral ng Ebanghelyo sa mga tao na naligtas ng Ebanghelyo. So, dapat
Mangaral tayo. Ibukalapin ang ating bibig. At pag binukalapin ang ating bibig, gayahin natin yung message na mula sa Bible. Isang matalinong mensahe, makapangyarihang mensahe, matagumpay na mensahe at makatarungang mensahe na mula sa nag-iisa nating Panginoong Jesucristo. Yun yung first point natin. The preacher, yung nangaral, yung Sermon on the Mount, isang very intelligent, very powerful, o very successful, very noble, wala akong patulad. Ang ginagawa lang natin, every time na binabasa natin yung Bible, sinishare natin, Christ-likeness, kapatid. Tayo ay naghahanap ng Christ-likeness, maging kawangis ni Kristo. Basahin natin yung Biblia at ibahagi natin sa kapwa natin. Sumunod doon, yung preaching niya. Ang preaching niya ay blessedness, ang mga pinagpala. Grabe, no? Una, pagsisiya ng kasalanan, yung nakarang linggo, parating na yung kaharian ng Diyos. Pagkatapos ng parating na yung kaharian ng Diyos, ang mga pinagpala. Ibig sabihin, ito yung mga makakapasok sa kaharian ng Diyos, ito yung papasok sa kaharian ng Diyos. Yung blessed mo ay ibig sabihin, favored. Favored. At reminder mo, mga kapatid, ang message ng pinagpala ay para sa believer. Or the believer, not for unbeliever. Tandaan mo natin ang message ng Sermon on the Mount, pinagpala, blessed, favored, ay for the believer. Para sa mga naking Kristo. Dahil kung wala si Jesus sa buhay, wala talagang totoong pagpapala. At makikita ko natin dito, may dalawang points sa message niya, yung blessedness. Una, ang kapuspusan ng totoong pagpapala ay sa hinaharap. Ang totoong pagpapala ay mabubuo o magiging puspos sa future. Tapos, ang pagpapala ay ang mga mananampalataya ni Jesus ay pinagpala na. So, mga mananampalataya ni Jesus ay pinagpala na. The fullness of blessedness lies in the future. Kung ganon, hindi ito nakabase sa pagkakaroon ng mga material na bagay sa mundo ito. Muli mga kapatid, ang kapuspusan ng totoong pagpapala ay sa hinaharap. Kung ganon, hindi ito nakabase sa pagkaka-acquire ng mga bagay o material na bagay ng mundo ito. Hindi yung prosperity preacher ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag niyong expect na yung pag sinabi ng pinagpala, uy, bahay ito. Uy, lupa ito. Ay, kotse ito. Uy, kasikatan ito, tagumpay ito, hindi yun. Hindi yung prosperity preacher ng Panginoong Jesucristo. Ang blessedness o pagpapala na sinasabi niya ay higit doon sa mga material na bagay. Bagamat worldly blessing pa rin naman yung mga yun, pero hindi yun ang focus ni Christ. Ang focus ni Christ ay higher doon. So, hindi nakabase ito sa pagkakaroon ng mga material na bagay ng mundo. Actually, yun ang gustong-gusto ng mga deceive, ng mga nadaya, yun ang gusto nilang marinig, yung kotse, bahay, yung tricycle mo, magiging sports car. Alala ko tuloy sino ba yung bishop na yun, hindi yun. Basta taga-Malolo siya. Yung tricycle mo, magiging sports car, wow. Gustong-gusto ng mga deceive yun, ng mga nadaya. Pero alam nyo, yung mga laking Kristo, gusto ng laman nila, pero alam nila, hindi iyon ang true blessing. So ano ba yung mga pagpapala na yan? Ang tunay na pagpapala daw ay may kinalaman sa desire ng ating kaluluwa. Hindi sa desire ng ating flesh na kabase, kundi sa desire ng ating soul. Ano bang bagay na hadlang sa desire ng kaluluwa ay hindi maaaring maging pagpapala, kaya ang mga material na kayamanan ay hindi ang mga pagpapala na sinasabi ni Jesus. Kasi, walang anumang bagay sa mundong ito na makapagsasatisfy ng ating kaluluwa. Nothing on earth can satisfy the souls. Money, fame, titles, power,
Hindi mo masasatisfy yan yung paghahangad ng ating kaluluwa. Lalo kung makakasatisfy sa hangad ng ating kaluluwa, ang Diyos. And this blessing na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay may kinalaman sa pag-asa lamang sa Diyos. Kaya ang pagpapala na sinasabi ni Kristo ay tungkol sa Diyos. Sa pangangailangan ng kaluluwa, dahil siya may likha sa atin. So ang tunay na pagpapala ay dapat mapunuan ng pangangailangan din ng mga ating puso. Yung titulo ba, yung kayamanan ba, yung power ba, mapupunuan yung pangangailangan ng ating mga puso. Hindi mo. Maraming mayayaman, makapangyarihan, may titulo, pero ang puso niya may kulang. At ang tanging makakapuno sa isang puso na uhaw sa salisa Diyos ay Diyos din. Di ba? So ang mga temporary na bagay ay hindi ang pagpapala na sinasabi ng Panginoong Jesus. Pag binasa natin yung Sermon on the Mount, nung tumayo ang greatest preacher, intelligent preacher, successful preacher, ang sabi niya, ang mga pinagpala. Pag natin isipin mo yung tricycle ko, magiging sports car. Yung bahay namin, magiging mansyon. Yung 100 pesos ko, magiging billionaire ako. Hindi. Bagamat worldly blessing yan, kailangan natin, kung kalooban ng Diyos, let it be. Pero sa sermon ng Panginoong Jesucristo, hindi iyon ang primary topic. Hindi tungkol sa material na bagay. Ito ay mas higit, greater than the worldly things. So, hindi iyon tumutukoy doon. Ang lahat ng bagay at meron sa mundong ito ay temporary. So, hindi yun, kasi ang worldly things, temporary, hindi yun ang pagpapala na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng unang 1, chapter 2, verse 17, ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Di ba? Napakagandang mensahe na mula sa Bible. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, anumang bagay na maaaring magdulot sa atin ng alalahanin, kabigatan, nakapagpapahamak sa atin, hindi natin may uring na tunay na pagpapala. Hindi yung tunay na blessing yung bagay na magdulot sa atin ng alalahanin, kabigatan, magpapahamak sa atin. So, out natin, ang mga yaman ng mundo ito ay hindi maaaring magdulot ng alalahanin, kabigatan, pasakit, kapahamakan. Kaya hindi ito yung pagpapalang tinutukoy ni Jesus. Mangaral 5:13-17. Sabi ni Solomon, may nakita akong hindi maganda rito sa mundo. Ang kayamanang inipon ng tao ay nakapagpapahamak sa kanya. Nauubos ito dahil sa hindi mabuting negosyo at wala nang natira para sa mga anak niya kung paanong ubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina, ubad din tayong mamamatay, hindi natin madadala ang ating mga pinagtirapan. Sa 16, napakalungkot, isipin, ipinanganak tayong walang dala, mamamatay tayong walang dala. Kaya ano bang saysay ng mga pagpapahirap natin para lang tayo mahabol sa hangin na walang napapala? Ang buhay natin ay puno ng kahirapan, kaguluhan, sakit at lahat. Pero hindi ko kayo dinidiscourage para magtrabaho, magnegosyo. Galingan yung mga ginagawa nyo sa araw-araw. Ang sinasabi ko lang, hindi mo yun ang message ng Panginoong Jesus sa Sermon on the Mount. Ang message niya is about higher blessing than material blessing. Hindi mo masama na gumaling tayo, mag-acquire tayo, pero kung ipapalit natin yan sa Diyos, yun ang masama. Diba? Ang sabi nga ng Bible, love of money is the root of all evil. Hindi money. Ang money ay neutral siya. Walang masama mag-acquire. Pero kung mahal mo ang pera ng higit sa Diyos, yun ang kasalanan. Kung gano'n, ano ang tunay na pagpapala? Ito po, ang tunay na pagpapala ay dapat may fulfillment sa lahat ng pangailangan ng kaluluwa at ng puso. Dapat may kapayapaan sa kanyang espiritu, yun.
Para masabi mo na totoong blessing yung matatanggap mo, dapat fulfill yung soul mo, fulfill yung heart mo, meron kang peace with God. At alam niyo ang tunay na blessing? Ang Diyos. Ang tunay na pagpapala ay dapat mas mahalaga sa pinahalagaan ng tao. Mas mahalaga sa ginto, pera, katanyagan, kalusugan, buhay. Diyos mo yun. Mas mahalaga sa inyo, sa ginto, sa pera, sa katanyagan, sa kalusugan at buhay. Diyos yun. Yung mga unang Kristiyano, nung manampalataya sila kay Kristo, mahalin nila ang Diyos, paglingkuran nila ang Diyos kahit mawala yung ginto, yung pera, yung katanyagan, yung buhay nila, walang problema, basta wag lang mawala ang Diyos sa kanila. Kaya sabi ng awit, 145:15, happy is the people whose God is the Lord. Maligaya ang mga tao, ang Diyos ang kanyang Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos ang kapahingahan ng kaluluwa, ng puso, kapahingahan ng Espiritu. So yun ang tunay na pagpapala. Pag may Diyos ka, yung Diyos ng Biblia ay yun ang sinasamba mo, yun ang kailangan mo, yun ang pinakahangad mo. Pinagpala ka, kapatid. Ang tunay na pagpapala ay dapat magdudulot ng tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan, kagalakan, katatagan, pag-asa. Pag nasa iyo yung tunay na pagpapala, dapat magkakaroon ka ng kaligayahan, kagalakan, katatagan, pag-asa. Kahit sa panahon ng kalungkutan, panghihina, kabiguan at kamatayan. Isang niyo lang yung kaibigan kong pastor ay namatay, si Pastor Nel, tapos sumunod yung bilang niya. So nakita ko yung kalungkutan kay Ate Charo, namatay yung asawa, sumunod yung nanay. Pero yung hope na nagmumula sa Diyos, nakapiling na ng Diyos yung mga mahal niya sa buhay, na meron isang Diyos na immutable, hindi nagbabago, Diyos na soberano, Diyos na nagtatakda ng lahat, yun ang nagbibigay ng katatagan, kagalangan, kaligayahan. At sa Diyos lang mo matatagpuan yun. At ito yung pagpapala ng message ng Panginoong Jesucristo sa Sermon on the Mount. Kaya pag pinag-aralan natin, magbabasa lang, blessed are the poor in the spirit. Yung mga, ibig sabihin, yung mahirap, yung kaluluwa, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kapalad, yung mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos dahil ang Diyos, ang makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Ang tunay na pagpapala ay dapat walang katapusan at walang hangganan. Reminder kapatid, ang tunay na pagpapala ay dapat walang katapusan at walang hangganan. So yung mga material na bagay sa mundong ito ay may hangganan at katapusan. So hindi yan ang tunay na pagpapala. Ang Diyos so ay walang hanggan at walang katapusan, kaya ang tunay na pagpapala ay ang Diyos. At ang tunay mo na pagpapala ay perpekto, mga kapatid. Ang saya ay perpekto, hindi mapagpanggap. Kasi pag ang word biting, minsan mapagpanggap eh. Kaya nga hindi lahat ng nakangiti sa Facebook ay masaya. Hindi lahat ng pamilya na pag pinost mo sa Facebook mo, meron totoong kasiyahan, kaligayahan. Hindi mo lahat ng nakikita natin sa Facebook ay totoong kaligayahan at perfect. Hindi yun. Pero yung tunay mo na pagpapala, perfect kapatid. Perfecto ang kalwalhatian at kagalakan. Bakit? Dahil sa Diyos. So hindi natin pwedeng maging basihan ng pagpapala ang mundong ito dahil anumang imperfection ay hindi tunay na pagpapala. So ang Diyos lang ang tanging perfecto, kaya siya lamang ang tunay na perfect. So dito na tayo sa pinakamagandang message ng blessedness o pinagpala. Ang mga mananampalataya ni Jesus ay mga pinagpala na. Tandaan mo, kung ikaw ay kay Kristo, kahit wala kang ginto, wala kang kayamanan, wala kang katanyagan, wala kang kasikatan, hindi ka importante sa ibang tao. Alam mo, pag nasa iyo si Kristo, ikaw ay pinagpala. Kung sa pamantayan ng mundong ito, kaawa-awa ka, hindi ka pinagpala, pero kung nasa iyo si Kristo, sa pamantayan ng langit, ikaw ay pinagpala. Muli, hindi ko kayo din-discourage, mga kapatid naman,
umunlad sa buhay, maging mahusay sa inyong larangan. Ini-encourage ko kayo mga kapatid na maging mahusay sa inyong larangan, magsikap, pero ang greatest encouragement ko, hindi yan ang tunay na pagpapala. Ang tunay na pagpapala matatagpuan sa Diyos. So ang mga mananampalataya ni Jesus ay mga pinagpala. Bakit? Una, tayo ay pinagpala ng mga makalangit na biyaya. Heavenly blessing, Efeso 1:3. Sabi diyan, purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pakikipagkaisa natin sa Kanya. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Sino na-appreciate yung pagpapalang espiritual mula sa langit? Yung salvation mo. Yung pagiging bahagi mo ng isang local church na ipinipreach ang gospel. Hindi ba yung kapayapaan na makakatulog ka na hindi ka nag-aalala na kung mamatay ka, saan ka pupunta dahil alam mo, merong Diyos na nagliligtas sa iyo. So tayo pinagpala ng makalangit na biyaya. Pangalawa, ang mga mananampalataya ay pinagpala dahil ang kanilang mga kasalanan ay hindi na ibinibigay sa kanila. Alam niyo yun, na yung mga kasalanan nyo hindi na sa inyo ibinibigay kung hindi na impute na kay Christ. Yung tamang word kasi, yung kasalanan ay hindi na na-impute o hindi na binibigay sa iyo na kay Kristo na. Kaya awit 32:2, mapalad ang taong hindi na pinaparatanan sa harap ni Yahweh. Blessed the man whom the Lord does not impute in iniquity. Mapalad ka nung sumampalataya ka kay Kristo, kapatid, yung mga kasalanan mo, hindi na yan sa iyo binibigay ng Diyos. Kasi kung yan binibigay sa iyo ng Diyos, sigurado magbabayaran mo. Ano yung binibigay kay Kristo? Kaya ikaw pa rin naman yung nagkakasala, kapatid. Kaya dapat matuto tayo patayin labanan ng kasalanan kasi pinagpala ka na. Nasa biyaya ka, pero ang biyaya mo ng Diyos hindi inaabuso. Kasi kung inaabuso natin ang biyaya ng Diyos, isang pagpapakita lang yun na hindi talaga natin natanggap ang biyaya ng Diyos. Those people who abuse the grace of God, pinapatunayan nila na hindi nila talaga na-receive ang grace ng Diyos dahil yung grace ng Diyos ang magtutulak sa iyo para labanan at i-mortify yung kasalanan na natitira sa iyo. Pero alam mo, yung mga kasalanan na minsan nabibigo ka, hindi na yan ini-impute sa iyo ng Diyos dahil binayaran na yan ni Kristo. So mapalad ka. Pinagpala ka. Ang pinakamatinding kabigatian na meron ng mundong ito ay pumasok nung bumagsak sa pagkakasala ang unang Adan. At lahat ay naging bahagi nung nagkaroon ng mana sa kasalanan na yun. So, kaya hindi na tayo magtataka bakit kahit Christian na tayo, may masamang kaisipan pa rin, naiinis pa rin tayo kay pastor. Minsan nagre-rebelde tayo. Minsan, meron tayong inggit, minsan meron tayong bitterness, kasi nga, may natitira mong kasalanan. Pero alam mo, maganda, hindi na ini-impute ng Diyos sa iyo. Kaya dapat patayin mo palagi, yan ang battle natin everyday. Patayin yung bitterness, patayin yung envy, patayin yung jealousy. Hindi tayo makakagawa ng mabibigat na kasalanan, pero yung kasalanan pa rin yung mga yun. Everyday, dapat natin pinapatay yun. Pero habang pinapatay natin, may kagalakan tayo. Kasi hindi na ini-impute sa akin ni Lord. Kay Christ na ini-impute ito, binayaran ito ni Christ. Pero as a Christian na nabubuhay sa mundo ito, kailangan ko siyang i-mortify o patayin. Ang mananampalataya ay pinagpala dahil siya ay nasa tipan ng Diyos. Nandun siya sa covenant ng Diyos. Anong covenant tayo sa Diyos ngayon? Covenant of grace. Sa kagandahang loob ng Diyos. Yung mga na kay Kristo, nandun sila sa kagandahang loob ng Diyos. Yung mga wala kay Kristo, nandun sila sa covenant of works na walang makakapasa, walang makakaligtas. At dahil nasa covenant of grace tayo, alam niyo mo yun na
Creation ka, creature ng Diyos, na namatay para sa iyo ang Diyos, para mamagitan sa iyo, para tubusin yung kasalanan mo. Yung Diyos na napakataas, yung tao na napakababa, nakipagtipan ng Diyos. Kaibigan ka na ng Diyos. Hindi ka lang kaibigan ng Diyos, anak ka pa ng Diyos. The greatest blessing pa maroon. At yung kalooban ng Diyos, yung common grace sa'yo rin. Tawag mo doon sa mga material things, common grace. Yung mga ginto, pera, kasikatan, katanyagan, common grace. Ganun kabuti ang Diyos. Yung mga taong walang Diyos, makaka-receive pa rin ng grace ng Diyos eh. Di ba pag umuulan, para sa mga unbeliever. Yung hangin, para pa rin sa unbeliever. Pero, kaya nga, pagdating ng paghukom, walang tao na sasabihin na hindi ko naranasan ng grace ng Diyos. Sinungaling yun. Kasi, nung simula nung ipanganak siya, naranasan niya rin common grace ng Diyos. Nagkaroon siya ng magulang. Nagkaroon siya ng pagkain. Nagkaroon siya ng hangin na nilalangkap. Nagkaroon siya ng tubig na iinumin. Common grace ng Diyos yun. Pero yung saving grace ng Diyos, para lang po sa mga sumasampalataya ng Diyos. So kung ikaw ay kay Kristo, pinagpala ka, nasa covenant of grace ka sa Panginoon Yesus. Pinagpala ang mananampalataya dahil sigurado ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi yung sinungaling ng Diyos, hindi nagbabago ang Diyos. At pag sinabi niya na yung mga na kay Kristo ay sigurado sa buhay na walang hanggan, binibigyan ng buhay na walang hanggan, sigurado mo yun. Sa mag-aaral namin, last Friday, yung katangian ng Diyos na immutable, sigurado yung Word of God niya, sigurado rin yung judgment niya, sigurado rin yung salvation niya, kasi hindi nagbabago ng Diyos. So, sa mga mananampalataya, pinagpala sila dahil sigurado ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sa mga hindi mananampalataya, hindi sila pinagpala ng saving grace, sigurado yung kakatulan nila. Kaya ako sinasabi ng John 3:18. So, paborito natin yung John 3:16, pero may kasunod dyan, 3:18, sabi dyan. Kasi madalas, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Ang ganda ng verse. Mahal talaga ng Diyos ang bawat isa na Kanyang nilikha. Creaturely love. Pero sa 18, sabi diyan, yung mga hindi sumampalataya, He who believes not is condemned already. Sigurado ang biyaya sa kaligtasan na kay Kristo, John 3:16, na ang sino mang sumampalataya ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:18, sigurado rin yung kapahamakan ng mga hindi sasampalataya. He who believes not is condemned already. So, kung ikaw ay na kay Kristo, pinagpala ka. Ang mga mananampalataya ay pinagpala dahil tinanggap ang bunga ng pagpapala ng Banal na Espiritu Santo. Yung down payment ng salvation, tinanggap mo na, kapatid. Nasa iyo ang Espiritu Santo. 2 Corinto 1:22. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pinangako. At hindi lamang yun din, ito, kundi tayo ang mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay tumarayin din at pag-iinay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga mananampalataya dahil tinanggap natin ang Holy Spirit, yung unang down payment ng salvation. At kung ikaw ay na kay Kristo, meron pang seal. Binili ka ng Diyos. Hihintayin mo na lang habang ikaw ay nabubuhay dito, sinasactify ka niya habang hihintay mo yung glorification. Kaya ako, kung nasa iyo ang Holy Spirit, automatic, ikaw ay saved, dadalhin ka ng Holy Spirit sa church, magiging bahagi ka ng community ng church, at magpapagamit ka sa Panginoon. Kaya pinagpala ka, kung ikaw ay na kay Kristo, dahil nasa iyo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos.
So ang mga believer ay pinagpala dahil ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay ay naglalakit-lakit para sa magandang kalooban at plano ng Diyos. Ikaw ay dumadaan sa pagsubok ngayon? All things work together for good. May masamang pangyayari sa buhay mo ngayon? All things work together for good. Pinagpala ka dahil anuman ang nangyayari sa buhay mo, iyan ay naglalakit-lakit para sa magandang kalooban at plano ng Diyos. Namatayan kayo? Nalugi na ba ang negosyo nyo? Nawalan ka ng trabaho? All things work together for good. Maaaring sa pananaw natin bilang tao, hindi maganda yung pangyayari. Pero hindi po. Sa pananaw ng Diyos, kung ikaw ay na kay Kristo, lahat iyon ay all things work together for good. Wala akong mga nangyari sa isang mananampalataya na hindi alam ng Diyos. Kaya maganda yung Roma 8:28. All things work together for good to them that love God. Muli, ang Romans 8:28 is for the believers again, mga kapatid. Kaya minsan, nakakalungkot, may mga nagkukot nito, pero hindi naman believer. Yung buhay nila, hindi pinapakita si Kristo. So, kaya napakahalaga ng pag-aaral. Dapat ko bang i-quote to? Kasi laging may kaakibat na kung sino, para kanino ang letter. Sa mga Romans to, tapos mga Romans believer. Kung ikaw ay believer, para sa ito, all things work together for good to them that love God. Kung mahal mo ang Diyos, para sa ito. Kaya kung lahat ng nangyayari, pagkabigo, kalungkutan, tagumpay, kaligayahan, kasiyahan, para sa ikabubuti mo yan. Mukhang minsan, sa paningin natin, hindi, pero sa paningin ng Diyos, alam niya para sa ikabubuti. So, pinagpala ang believer dahil si Kristo ang kanyang ulo. Si Kristo ang kanyang pinuno. Si Kristo ang kanyang Panginoon. Si Kristo ang kanyang Diyos. At alam mo kung nasaan yung pinuno mo, yung Panginoon mo, yung Diyos mo, andun sa langit, kapatid. Nasa langit siya hanggang ngayon, hindi nagpapahinga para maging abogado mo, intercessor mo, mediator mo, kaibigan mo sa langit. Lagi siyang nananalangin para sa iyo na every time na may tukso, ipinapanalangin ka ni Kristo na pagtagumpayan mo ito. Every time na magkakasala ka, para siyang abogado sa harap ng Ama na lumalapit na sinasabi, Ama, binayaran ko na ho sa krus ng Kalbaryo ang nagawang kasalanan ng aking anak. Kaya sabi ng Hebreo 7:25, dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Eternally living to mediate for those who love Christ. Dahil dito, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Why? Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Meron tayong tagapamagitan sa Ama, sa banal na Ama. Every time na nadadapa tayo. So, napakalaking blessing nito, napakalaking pagpapala. Kaya ang point natin, mga kapatid, kung ikaw ay na kay Jesus, natanggap mo na at nag-uumpisa na ang tunay na pagpapala sa buhay mo. Kung ikaw ay na kay Jesus, natanggap mo na at nag-uumpisa na ang tunay na pagpapala sa buhay mo. The greatest blessing, the highest blessing. Wala ka nang hahangarin na mas highest at greatest blessing, yung pagsama sa iyo ng Diyos, yung pagliligtas sa iyo ng Diyos, yung pagkakaroon mo ng mabuti, matama na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Nag-upisa na, kapatid. Kung naligtas ka, nasa iyo ng Espiritu Santo,
Si Kristo na ang head mo, lahat ng nangyayari sa buhay mo, all things work together for good. Kaya pag nalit ka sa tao, saan dinadala ng Diyos? Dinadala niya sa isang church, sa isang komunidad, kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos, sa isang komunidad na inuhubog siya para magamit ng Diyos, kapatid. Kaya ho, ang church ay community ng Diyos dito sa lupa para tayo'y mahubog at magamit, para tayo'y sumamba, maluwalhati at matakina ang Panginoon Jesus. Kaya kung ikaw ay naka Jesus, natanggap mo na at nag-umpisa na ang tunay na pagpapala sa buhay mo. So, wala akong Kristiyano na hindi ako pinagpala kasi lahat ng totoong Kristiyano pinagpala. And then, yung common grace, mga kapatid, tatalbawin mo yan. Kahit si Apostol Pablo, ayaw sa mga Kristiyanong tamad. Alam niyo, sa Thessalonica, yan ang problem ng mga Kristiyan eh. Diba, nung na-convert yung mga taga-Thessalonica, mali yung view nila ng end times, ang ginagawa ng mga tao, hindi na sila nagtatrabaho. Ang gagawin ng mga tamad na Kristiyano, halimbawa, tamad na Kristiyano yan at mali yung view ng end times, pupunta ako sa bahay ni Brother Benedict, doon ako mahingkain ngayong araw na. Tapos susunod na araw, pupunta ako sa bahay nila Sister Rimalin, doon ako mahingkain ngayong araw na. Tapos sa susunod na araw, pupunta ako sa bahay nila Sister Catherine, doon ako mahingkain sa araw na. Sa susunod na araw, pupunta ako sa bahay ng kapatid na doon lang. Ganun nung naging setup ng mga Kristiyan. Kaya sabi ni Pablo, nung panahon na, yung mga tamad, huwag pakainin. Pagdating mo sa common grace, pagsikapan natin yan, mga kapatid. Pero, hindi mo yan yung highest blessing. Yung highest blessing, nasa Diyos. Ang Diyos mismo, nung tanggapin, sampalatayaan mo si Kristo, na-receive mo yun. Pero ngayon, minsan kasi, may mga extreme. Hindi na kami nagtatrabaho, by faith na. Grabe, no? Pakainin naman kami ng Diyos. By faith na lang. Extreme mo yun. Kaya tayo binigyan ng lakas, binigyan ng talino, para magamit tayo sa mundong ito. Makakuha natin ng common grace. Pero hindi yun ang highest blessing, mga kapatid. A reminder, ang highest blessing pa rin ang Diyos. So kung anong larangan nyo, pagsipagan nyo, pagsikapan nyo, galingan nyo, usahin nyo, pero huwag mo aabot sa panahon na i-compromise nyo ang pananampalataya. Aalis kayo sa pinakamahalagang blessing ng Diyos. Kasi pag ginawa nyo po yun, pinatunayan nyo lang na hindi nyo talaga na-receive yung highest blessing, si Kristo. So nabasa natin, di ba? Ang mga totoong Kristiyano ay totoong pinagpala ng anong laking tibay ito ng pagpapalakas ng loob para lumakad tayo ng may kabanalan, para magsikap tayo, maging masipag tayo sa paglilingkod sa Lord. Kaya ako yung common grace na meron tayo, naging way din yan ng saving grace. Sa trabaho mo, masipag ka roon, meron kang integrity, may lakas ng loob kang mag-share ng gospel kasi nakikita sa buhay mo. Diba? Sa negosyo mo, nakikita sa buhay mo na Christian ka talaga, may share ng gospel, may nasa-save. Diba? So, kung ano man yung ating mga bagay na tinatangkilik, pinagkakabalaan, gawin na pa rin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero, reminder ka po ulit, hindi yun ang highest blessing. Hindi yung material things ng mundong ito ang highest blessing.